Samantala, tulong mula sa may kapal ang tanging pinangahawakan ng mga residenteng sinalanta ng bagyo sa Hernani, Eastern Samar. Eksklusibong nakunan ng PTV News Team ang sinapit ng bayan na halos lahat ng mga kapitbahay ay itinumba ng bagyo. Balitaan mo kami, George Bandola. Pag-asa sa Panginoon, ang natitirang altar na ito sa isang kapilya sa bayan ng Hernani sa Eastern Samar ang tanging sinasandalan ng ilang residente para makaahon mula sa trahedyang dinanas sa hagupit ng bagyong Yolanda. Tulad ng halos kabuuan ng Hernani, wala halos natira sa mga bayan mula sa isang storm surge na singtaas ng isang puno ng nyug. Si Aling Dolores Jerusalem, nasugatan matapos ang bagyo, namatayan pa ng 11 anyos na anak dahil sa pagkalunod, maliban sa tulong na kailangan makuha para makapagsimula muli. Pagkalusugan po namin, kailangan din namin yun. Pagkatapos yung wala po kami, pag nabibigyan po kami ng pagkain, nabibigyan kami ng mga reliefs, nahihirapan po kami magsaing dahil wala po kaming panggatong, wala din kaming kaldero, matuunan. Ang dami pong kahoy. Marami pong kahoy, wala naman po kaming pansibak. Opo, wala po. So ano po yung masigit nyo kailangan niya? Ang kailangan po namin yung pagkain talaga. Kasi yung mga bata at saka yung gamot. Kasi hindi po ako makagalaw-galaw dahil dito sa suko. Oo, nakatanggap ng 2 kilo po na bigas tsaka 2 sardinas tsaka 2 Lucky Me. Paano po, nakakatanggap at least okay na rin yun. Nakakatawid gutom, nakakakain, malaking tulong na rin po. Walang pinatawad si Yolanda sa bayan ng Hernani. Tila muli nitong pinatay ang mga dati ng patay ng anurin at bahayin ng sementeryo ng bayan. Sa bayan ng Marabut sa Eastern Samar din, pumapasok ang tulong ng pamahalaan taliwas sa ilang kritiko na hindi napapansin ng mga lubhang na pinsalang bayan. At sa barangay Anoron sa bayan ng Mercedes Samar, kahit gabi tinitiyak ng barangay chairman nito na si Gerardo Arias para may pamahagi ang mga relief goods. Hindi naman daw totoong ibinabase sa voters list ang pamahagi ng tulong. Kapitan, buti nakakarating sa amin yung suporta. Mabuti naman nakakarating. Buti nakakarating. Paano yung sistema ng distribution nyo? Household. Household ang pagbigay namin ng relief. Hindi ito binabase sa voters list. Hindi. Household. So lahat naman nabibigyan? Lahat nabibigyan ang household. Pero ang list of voters hindi nabibigyan. So hindi binabase sa list of voters to? Hindi. Household lang. So ano yung paraan ninyo? Ano yung paraan ninyo? Saan nyo binabase yung listahan? Sa household, sa household survey ng barangay secretary. Oo, 2 bahay. Dalawang bahay po yan. Oo, 2 bahay ang may-ari nito, 2 salmon, at saka 2 corn beef. 2 kilong bigas. Okay. Pangatlo pa lang bigay na to, pero tagusa ka kilo, ngayon 2 ka guhit. Anong laman yan? Sardinas. Oh, Sardinas. gano yung At sa bayan ng Basay, isa ring coastal town ng Samar, na ang clearing operations ng DPWH para masigurong madaling makakada ng mga relief goods. Mga relief goods na kailangan dalhin sa pamamagitan ng mga maliliit na sasakyan para tuloy makabot sa masigit na nangangailangan matapos ang bagyo. Nakatutok ang inyong telebisyon ng bayan. Mula sa Eastern Samar, kasamang Radio Television Malacanang at si Danny Mateo para sa telebisyon ng bayan, George Bandola.